Gabi ni Torre. Yes. Mag-interview muna kayo. Ano po yung comment ninyo sa bagong issue na private talaga ni Torre? Wala kakalungkot, no? Kasi bilang PNP chief, at dapat na number one priority niya ay sukuin ang kriminalidad. Inaboto na ang Pilipinas sa pinakadelikado at nakakatakot sa criminality sa buong Southeast Asia. Pandima tayo sa pinakadelikadong lugar sa mga turista. Nagtataka pa ba tayo kung bakit bumagsak ang mga tourist arrival natin? Tapos 2.1 million na lang ang dumating na sa Pilipinas, samantalang ating mga karating bansa gaya ng Thailand ay 35 million. Kasi nga, takot na ang mga dayuhan. So General Torre, sana ayusin mo ang prioridad mo. No? Kung babasahin mo naman yung resolution ng fiscal, alam mo, walang kahit anong ebidensya laban sa akin. Bakit ako ginagawa mong priority, hindi yung peace and order ng bansa. At saka syempre, gawin mo rin prioridad yung kabaro mo, si Colonel Rejalto, na hanggang ngayon, inukulong ng WAD Committee. Bakit tikom ang bibig mo doon sa pagkulong ng kabaro mo? No? Ilang buwan ang nakakulong dyan, wala namang kahit anong kaso at wala kang ginagawa. Sana ayusin mo ang prioridad mo. Okay? Attorney, additional po. Attorney, Yes, okay, go ahead. Kamusta yung pagkikita niyo sa private? Well, ako naman ay diretso eh. Wala akong apologies. At ang sinabi ko, inulit ko ay kaya lang ako susuporta sa kanya ay dahil sa endorso ni BP Sara, dahil ako naniniwala sa aking leader. No? Pero hindi nagbabago ang paninindigan ko na tama na ang mga Marcoses. Attorney, hanggang ngayon ay buong tiwala pa rin si President. Well, nagpapasalamat tayo kay BP Sara sa suporta at pagkamat tingin man kakayanin ko rin, siyempre nakakaganap pa rin. Nandyan yung suporta ng Vice President. Ang aking masasabi lang sa lahat ng aking, sa lalong whatever it takes, we will fight the effort to extradite us to the Philippines kasi naniniwala tayo na talagang binibigit tayo at nagpapasalamat ko kay BP Sara dahil kinumpirma niya yung paniwala ng marami na pagigipit lamang yan sa yung kaso na sinampan nila lamang sa akin. Attorney, additional lang po, okay lang sa'yo. Yung sinabi ni Attorney Claire kanina na ikaw daw isa sa raw sa mga nagbibigay ng Well, she doesn't know what she's talking about kasi hindi na alam po anong fake news. Minsan kasi may sarili siyang mundo. At ang tingin niya, yung mundo niya, ang totoong balita. Pero pinaniniwala ng marami, yung mundo niya, hindi kami naman. Attorney, in connection sa tanong ni Asunay, Anton, sa tingin mo ba makikipagsagwatan o ipagkakanuluka ng EU o ng gobyerno ng Netherlands? Let's say for example, gagawin nilang dukutin ka katulad ng ginawa kay Kong Arnie Tevez? Well, buo naman ang tiwala ko sa legal system ng Europe.